Good morning mga ka-darns. Katapos lang po ng work namin. So, natapos po ako ng 2:30 kasi konti lang po ang tao namin. Nasa 10 lang po. So, kaya 2:30. Dito na po ay 3 a.m. na. So, nakauwi na ako ng bahay. At syempre, bago ako mag-aalis ng makeup, mag-black coffee muna tayo. Kaya lagi sumasakit ang tiyan ko minsan eh. Kakain ng black coffee na addict na. So, mayroon lang ako sasabihin sa inyo guys. Dahil nga, mayroon ako ichika sa inyo ngayon. Habang nag-aalis tayo ng makeup dito. So, ito na nga yun mga ka-derms. Gusto ko lang, sabihin sa inyo na kung bakit ako nakapunta dito sa Japan. Yan. Gusto ko lang po sa inyo. So, ganito po yun. Bata pa lang kasi ako. Siguro, 16 years old ako. Siyempre, tapos na tayo ng high school noon. Mga kapanahon ko, 16 years old. Katapos ng high school, ay, na po ako ng talent, ng entertainer. Dyan po sa Maynila. Para makapunta dito sa Japan dahil pinangarap ko talaga. Pa lang yata ako, mga nasa grade 2, grade 3 pa lang yata ako eh. Pangarap ko lang pumunta ng Japan. Ewan ko kung bakit. Kasi, di ba tayo mga bata noon, kapag may nakikita tayo tawag dito, mga airplane, tayo ay para tayong nawiwili na. Parang gusto nating sumakay. So, nung bata pa lang ako, gusto ko na agad sumakay ng airplane. So, nung ako nag-high school, kasi nga ako makita yung mga magulang kong naghihirap na bang college ko dahil ang hirap ng buhay namin noon, ay hindi naman sobrang hirap-hirap. At least nakakain naman kami ng 3 days ng 3 times in 1 day. Okay naman na po yun. Kaso nga lang, di ba, naiingit ako sa mga classmate ko nung high school ako kasi nga, may mga mayayaman sila. Kaya nung high school ako mga kadorns, hindi ako masyadong kumbaga, naiingit ako kasi nga, ang yaman nila, mga ganun, may mga bago sila, lahat halos bagay sa kanila, mga bago sa kanila, samantalang ako noon, puro luma lang ang mga bigay, yung mga, lalo na sa mga pinsan ko may kaya, mga bigay na damit, bigay na ano-ano mga bigay. So, madala lang ako magkaroon ng bago noon eh. So, kaya ingit na ingit ako sa mga classmate ko noon. Kasi, ang gaganda nila, mga pa yon kasi nga may mga kaya sila. Eh ako, di ba, hindi naman. Tama lang, ganun. Hindi naman talaga may kaya, talagang mahirap talaga buhay namin noon. So, yung mga classmate ko noon, nung high school, mga bonggilicious. Talaga mga naka-makeup, naka-lotion. Ako talaga, ni-lotion di ako makabili. Ang medyas ko, butas-butas. Ang panty ko, ang luluwang na. Mga ganun, mga effect-effect. Hindi ako makabili ng napkin. Pag ako may regla, ganun ba, mga kadorns. So, siyempre na pagpasyahan ko na ayoko ng ganito, ng forever na ganito kahirap ang buhay. So, pinagpasyahan ko na makaalis at kahit na wag na ako makatapos ng college, basta makapunta lang ako, patulungan ko yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, na ganyan. So, ayun, 16 ako kasi nga, hindi pwede ng 16 ang nangyari sa akin ngayon. Nang hinam ako ng pangalan ng aking pinsan, na 21 years old. So, yun ang ginamit kong passport, kaya medyo, para bang yung time na yun. Para akong, siyempre, peke ang name ko noon. Kasi nga, 16 ka, hindi ka pa, mag 17 ka na noon, siyempre, pag talent ka, mayroon ka pa mga audition, diba? So, ganun. Kaya hindi pa ako pwede kasi masyado pa akong bata. So, nung hiniram ko yung pangalan ng ko, saka na ako nakapunta ng Japan. Pero alam niyo ba guys, nung nagpunta ako nag-entertain ako, entertain pa, hindi pala, entertain muna. Nag-audition, nagpunta muna ako sa Maynila para sa, di ba may mga manager noon? Nag-stay in kami doon. So, maraming entertainer doon. Nasa 20 yata kami, 20 kami mga babae noon. Tinuturuan kami ng kumanta, mag-dance, kumanta, dancer, ballerina, ganun. So, ang sa akin doon, singer ako that time kasi nga, yun doon lang ako marunong. Pero hindi naman ako kagalingan ha. So, lagi kaming araw-araw yata kaming kumakanta, yung nagpa-practice. Every day kami nagpa-practice. Tsaka, every morning kami nag-e-exercise. Tapos, ang kukunti lang kinakain namin kasi nga ganun talaga pag entertain, kailangan kang papayatin. So, ayun na nga. Grabe. Kasi ako yata ang pinakabata nun. Nung nandun kami, 20 years old kami, ako ang pinakabata. Tapos ako pa yung medyo, alam niyo, medyo may laman-laman. So, parang, tapos probinsyana pa ako, kaya, at dahil nga guys, dahil sa ako nga ay probinsyana, ayun nga, lahat sila halos karamihan, tiga Manila. Siguro, 3 lang kaming probinsyana nun eh, pero nga ako yung pinakabata, grabe akong, alam mo yung binuli ako talaga doon sa loob sa stay tinitirhan namin. Grabe yung paghihirap ko doon kasi yung iba nasa 16 pa lang ako or 17 nga ganun. Yung sila nasa mga 20, 25, 30, mga ganun ang edad nila. Grabe akong nabully doon. So, grabe ang iyak ko. Palagi akong pinapaiyak nung ako nagpa-practice pa lang akong papunta dito. So, ang dami ko talagang pinagdaanan mga hindi ko talaga makakalimutan yung isa pa yung ginawa nila sa akin noon dahil nga sobrang bully na ginawa nila sa akin yung pati cellphone ko tinago nila.
May cellphone kasi ako binigay ng tita ko yun para syempre nga malayo nga sa amin kasi probinsya na nga ako, tiga Santiago Isabela ako. Tapos sa Maynila, ayun nga. Kaya, pati ang cellphone ko tinago nila kasi nga daw, chat daw ako ng chat. Text pa nun, di ba? Text daw ako ng text. Sabi nila, wala naman silang pakialam sa mga sinachat, di ba? Yun lang, nabibisit sila sa akin kasi nga, text daw ako ng text. Baka may BF na raw ako, ganun. Wala naman silang pakialam din, di ba? Tsaka, nung time na wala pa akong jowa noon. Uso-uso lang mga text. Pero talaga siguro, ewan ko, sa pambubuli nila sa akin, sobra talaga. Pero alam mo siguro, dahil nga, ako yung masyadong binuli, ako yung masyadong nilang pinagtatawanan noon, pinapaiyak noon. Alam niyo mga kadorns, sa amin 20, ako lang nakapunta dito sa Japan. Ako lang talaga. Kaya sabi ko, mabait talaga si Lord. Nakita niya yung paghihirap na ginawa sa akin. Dito, nakita niya yung paghihirap na ginawa sa akin ng mga kasamahan ko. Hindi sila nakapunta, ako lang po talaga. Kaya, talagang papasalamat ako kay Lord kasi nga alam niyo naman, di ba? Pag sino talaga yung mga binubuli noon, kung sino talaga yung mababait yun, sa talagang pinagpapala, di ba? Tapos yung iba, hindi na nakapunta dito. Yung iba narinig ko na lang na may mga asawa na. Pero hindi ko naman lahat na binuli ako kasi mga kasamaan ko naman sa probinsya, hindi naman ako talaga kasi mga friends ko naman yun. Kaya lang yung mga tiga Maynila. At saka mayroon pa yung kasamaan kong tiga probinsya, hindi ko makakalimutan. Nasa 30 plus na yun kasi nga ilang beses siya nakapunta ng Japan. So, parang masyado na siyang mayabang, yung feeling antas-tas na ng pwede sa sarili niya. Kaya yun ang akala ko yun namang ate-atehan namin ang ano sa akin, yung mag-aano sa amin ba, magka-cover sa amin. Hindi, siya ang number 1 na ng bully. Siya ang nagtago ng cellphone ko. Tapos yung mga tiga Maynila naman tinatawanan yung fashion style ko kasi nga ang baduy ko daw. Hindi daw sinasabi na ako, ba't ganyan yung damit mo? Sabi, hindi bagay. Tawanan talaga sila sa akin. Grabe talaga akong laitin. Masyado raw akong baduy daw ako. Talagang tiga probinsyana daw ako. So, ang dami ko talaga napagdaanan, guys. Yun lang, na-share ko lang yun kasi nga, di ba, hindi talaga, nakakatuwa lang isipin na, nakakaano lang ba kasi, di ba, siya, pag ginawa nila sa akin yun, kagustuhan nila makapunta sa Japan, hindi sila lahat nakapunta, kundi ako lang talaga. Ako lang talaga, super saya ko po talaga kasi nga, di ba, sa mga pinagdaanan ko ngayon, meron din naman pala talagang binigay sa akin ganyan si Lord na Siyempre, asaya ako nung napili ako noon sa audition, nakapasa ako. Yung iba nakapasa rin sila, pero hindi sila nakuha sa audition. Diba? Ganderch, hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun, kaya lang siyempre, ang mga Hapon kasi, kahit gaano kakaganda, kung wala kang appeal, hindi ka makukuha nun. Kumbaga siguro, nakuha yan sa appeal. Char, hindi nga, yung totoo yun. Kahit gaano sila kaganda, ang gaganda ng mga kasamahan ko nun, hindi sila nakuha sa audition. Diba? Ako, hindi ako kagandahan na, pero, appeal yan, char. Hindi nga, so, yun siguro talagang destiny ko dito sa Japan. Kaya siguro ako lang ang nakapunta dito sa 20 mahigit kami na mga babae doon, mga entertainers dito sa Japan ang pupunta sana dito. Hindi po sila napili. So ako lang po talaga ang binigyan ng blessings ni Lord. So yun lang, share ko lang sa inyo mga kaderns. At ako'y matutulog na. Ayan na, naalis ko na rin ang aking makeup. Thank you lang at nakinig kayo sa aking kadamahan. Hindi naman ito kadamahan. Share ko lang yung bago ako mapunta dito sa Japan. So, yun lang guys. Thank you for watching.